May nagpakita po sa akin kanin-kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. 1,000, I will kill more if only to get rid of drugs. Dapat lang panagutin si Duterte at dapat lang ikulong. Kung yung anak niya, nakikita niya yung tatay niya makulong. Ang aking anak hindi ko na nakikita. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis. Tinarget daw ng mga otoridad ang suspect matapos baliwalain umano ang Oplan Tokhang ng PNP. Bakit kaya pinagbabarilihan ako? Ako si Lijay Acopio. Ako yung mother ni Maika Ulpina, the youngest victim of drug war. Di bali, hindi lang isa po ang biktima sa akin. Ang live-in partner ko po. Magliliwanag pa lang nun. Natutulog kami mag-anak. May nagbabasag ng jealousy sa baba. Ang pambasag nila,
Armalite, parang paganyan. Inising ko yung partner ko. Sumilip ako. May tutok na baril sa amin. Nasa hagdan na sila. Ang narinig ko, may lalaki ba doon sa itaas? Sagot po ng anak niyang babae, wala po. Alam ko na may hindi umalis si Micah, na kay papa niya. Nakalabas na ako ng bahay, gate pa lang. May narinig na ako na putok ng baril. Maya-maya may sumigaw. Partner ko, natamaan niyo na yung anak ko. Magpapakamatay na rin ako. Ganun. Hanggang sa putukan na. Inaabot niya po yung anak namin sa pulis na nasa baba. Makaawa siya na itakbo sa ospital. Pero binaril pa po siya sa dibdib. Wala silang awa. Napa-autopsy ko po siya kay Dr. Fortuna. Kung human shield, dapat ang tama dito harap. Hindi po Ang bala galing po sa ilalim. Nape tagos sa tenga. Pero ito, si Kato pumutok pa. Kaya tinamaan si Kabigaw. Sa pag-retaliate naman ni Kabigaw, ay hinagip naman niya yung bata. Siyempre, uncontrollable naman si Kabigaw doon sa pagputok niya. Dahil nga, tinamaan na siya. Sa mulang edad. 3 taon lang siya. Alam mo ang pangarap ng anak ko? Pulis. Pero, pulis din po pala yung papatay sa kanya. Ako po si Grace Garganta. Ang biktima po sa amin is yung papa ko po at yung kuya ko. Biglang pumasok lang sila sa amin. Mga nakasibilyan. Pagkatok, ang nagbukas si mama. 3 hakbang lang. Pinagbabar nila si papa. Walang ibang tinanong. Tapos nung gumalaw si papa, binaril siya ulit. Si kuya, natutulog yun sa tricycle. Tapos isinakay siya sa single na motor. Tapos ang nabalita sa DP, na pinatay na ng laban. Sa halip na makipag-cooperate sa ating mga kapulisan, nagpaputok, kaya pumutok na rin ang mga tropa natin. Pinakamasakit yung iuwi ko silang dalawa na wala nakakaalam. Ako lang, nahihirap lang yung kaya niyong patayin. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat po 2016 lang po ako first time bumoto ng presidential. At siya po ang binoto ko. Pag nakakapanood ako ng news, lagi ko sinasabi, parang hindi naman totoo yun. Nung sa akin na nangyari, kailangan kong ikwento kung ano yung totoong storya. Kasi hindi lahat na napapatay, drug addict. Sa Pasay po siya nagtatrabaho, hotel room boy po. Pumasok siya nun, hindi na siya nakauwi. Hinanap namin siya. Hanggang sa nagpasya na kami ng asawa ko na magtungo na kami sa mga presinto. Adik ba anak mo? Sumagot yung misis ko, hindi po. Pumunta ko kayo sa Puninaria Cruz. Wala sa isip ko na magiging biktima yung anak ko. Kasi hindi naman siya nagdodroga. Nagulat na lang ako nung nakita ko yung anak ko. Ubod-ubad na siya, marami siyang tama ng bala. Ayon sa medical legal, yung tama niya, lahat palusong. Pababa. Indikasyon daw na nakaluhod yung bata. Binabaril, nagmamakaawa. Durog ako. Durog na durog. 8 taon. Stress ako. Hindi na nga ako nakapaghanap buhay. Pangasawa ko ng kaya naawa nga ako sa kanya. Kasi parang nawalan ako ng gana sa lahat. Kumuha ko ng clearance sa barangay namin. Cleared ang anak ko. At totoo lang, kalalaking tao nun. Mayakap at tumahanap pa sa akin ng anak ko na yun. I love you sa akin pa, I love you. Ingat ka. Hindi na kami nagtagpo. Patay ko na siyang makita. Nakapag-file kami ng kaso. Kaso dahil nga sa bulok ang hustisya rito sa Pilipinas. Wala. Biro mo, libo-libo pinatay dito. Ilan lang ba nakapagsampa ng kaso? Umabot ba kami 10? Wala pa. Napakaswerte niya. Ligtas siyang hinainan ng warrant of arrest. Samantalang si Jay at iba pang biktima, pinatay na lang. Kahit pa paano, hindi man dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa namin nakuha yung hustisya.
nag-quote po yata kayo madalas noon in the past na pagka mga kriminal dapat mamatay or something to that effect. I am in the midst of a chaotic and there's turmoil in the island of Mindanao. I cannot be soft. If you commit a crime, if you're into drugs, if you're into the kidnapping business, and we happen to meet in one corner, just be ready because I'll just have to kill you. Several weeks after the ho, namamatay yung mga ina-announce nyo sa radyo at sa TV. Tanungin mo yung kapitbahay nila, huwag mo akong tanungin kasi ako, I just said na ito yung mga tao. It is my solemn duty to do it. Drugs flooding the city. Hindi pwede yung ganun. Pero Mayor, itong kampanya nyo against drugs, ang napupuntirya lang daw ho lagi, yung mga small fry. Wala pa daw ho kayong nahuhuling drug lord o big time na drug syndicate. Totoo yung sanabi mo. Wala naman kasi milyonaryo dito sa Davao na sumasali yan sa drug. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Si PDP Laban Standard Bearer Rodrigo Duterte ang nakakuha ng pinakamaraming boto. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, so help me God. Ako, magprangka ako sa inyo. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Yung may order sa dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights maniwala. Mahigit 300 na ang napapatay. Itong umano'y tulak din ng droga ang patay. Isa na namang hinihinalang pusher ang natagpuan. Nagtutulak pa ng drugs yung asawa? Hindi po. Hindi po totoo yun. Nag-sidecar lang siya kasi wala na kami pang almusal. Ang sakit po tanggapin. Ganito yung nangyari sa asawa ko. Marami namang iba. Bakit siya pa? Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na, Nay. Ayoko na. Ayoko na, Kung ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights. Hindi nakakapigil yan ng kamatayan. Tapos nandiyan ka, nakabulagtad. And you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary cradling the cadaver of Jesus Christ. Ayan yung mga yan eh. Magdramahan tayo dito. As of December 22, Mr. President, according to the PNP, almost 1 million na po yung sumurrender. Yes. Over 42,000 arrested. Yes. Pero meron din pong killed na over 2,000 according to the PNP, not to mention the 3,000 to 4,000 na binabanggit pong DUI, deaths under investigation or EJK na tinatawag po ng iba. So ibig sabihin po nun, may mga nagpasko na walang ama, walang ina, Correct. walang kapatid, lolo, lola, tiyuhin. At sinasabi nila, hindi nila tinatanggi ho na user yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman daw ho laban, hindi drug pusher, pero pinatay pa rin, even yung mga sumurrender. May gusto ba kayong sabihin sa kanila? Yes, very much. I said, it's not state-sponsored. Kung sabihin mo, there are about thousands and military men, magtanong ka ng isa dyan. Kung may sabi ba ako, patayin mo nakatali o sa likod mo barilid. It's always go out, hunt for them, demand their surrender. If they refuse and present a violent resistance, just kill them. I am only 6 months into the presidency. This is what I got. I will solve the problem the way I know how. The way I solve the problem of Davao. Paano yung mahirap? Bakit? What gave you the right just because you are poor? What gave you the right to with my country? Pag ikaw ay isang leader, dapat may batas kang sinusunod. Hindi ka naman hari eh. Ang binigay sa iyo dyan ay hiram na kapangyarihan na galing sa taong bayan. At meron ring kaakibat yan na batas para sa international community. Ang ICC ay pagkilala na merong mga krimen na sobrang lala na maaaring hindi maparusahan sa isang partikular na bansa lamang. The rest of the world can intervene and say, "Oy, mali iyan," at yan ay labag sa ating pagiging tao. Since 2016, I have closely followed the situation in the Republic of the Philippines. Meron akong death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko.
patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming na mayayaman sa Davao. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes. I may say as a It's not civilian, a- sa professional police. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. I am about to land sa gate for all